Hello everybody. I'm Prof. Bunny and welcome sa ating online classroom tutorial. Ang today's topic, tuturuan ko kayo kung paano ba mag-download ng Windows 10 or Windows 11 directly dito sa ating flash drive. Or, tuturo ko rin sa inyo kung paano mag-download ng Windows na naka-power ISO. Okay? Pero bago ang lahat, nais ko munang magpapasalamat sa ating mga viewers, sa mga nag-likes and shares, lalo-lalo na sa mga nag-subscribe. Okay? Thank you very much. Malaking tulong yan sa ating online classroom tutorial na para magkaroon pa tayo ng tinatawag nating booster na magpapatuloy sa ating ginagawang content. Okay? So let's get started. Ngayon, kung makikita nyo ngayon guys, meron tayong flash drive na 16 gigabyte. No, required niya, no? At least 8 to 16 gigabyte. Okay, so ang gagawin lang, insert natin dito sa ating USB. Okay. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano ba mag-download. Okay, so ngayon ang gagawin mo dyan, mag-open tayo ng Google Chrome. So, just type Windows 10. So, 10 lang muna guys para medyo mas mabilis yun, no? Windows 10 ISO. Okay, dito sa Microsoft. Download Windows 10 disk image the ISO. Okay, click. Then, meron tayong download Windows 10. So, pwedeng update now or mag-create tayo ng Windows 10 installation. Yeah, no? To get started, you will first need to have a license to install Windows 10. Okay? So, click natin yung download now. Okay? So, hintayin natin na pag natapos na yung media creation. Okay? Click mo lang yung yes. So, getting few things ready. So, meron tayong dalawang options kung paano mag-download. No? Pwedeng directly sa ating flash drive or makikreate muna tayo ng ating Power ISO, then later on, gagamit tayo ng Rufus software para transfer ulit to sa ating USB. So, click lang natin yung accept. Okay, so again, it takes minutes para makapasok ulit tayo. Okay, so gaya na sabi ko din na napaka-importante sa mga computer technician na meron silang tinatawag natin na mga bootable disk. No? Na laging ready yan na okay, so let's go. So meron ditong update or dito ngayon ang gagawin natin, create installation media. So yung USB plus drive, DVD or the ISO files. Then we have to click the next. So meron tayong language, United States, edition, Windows 10, and the architecture is 64-bit. No? So dapat kasi may dalawang option yan. Pwedeng 64, pwedeng 32-bit. So, next. So, ngayon may options tayo. Kapag click natin yung flash drive, directly yan, mapupunta yun doon sa flash drive yung ating dina-download. Pero kung gagawin natin siyang ISO files, mapupunta yan sa ating desktop or the laptop computer, no? So, click muna natin. So, we have to next. So, kailangan natin siyang i-save. So, lalagay natin siya sa desktop, halimbawa, Windows 10. Okay. Then, tsaka mo kaya isi-save. Okay? So, once na save yan, makikita natin dito sa desktop. Okay? So, nandiyan. So, meron siyang Windows, no? Since na-download ko na kanina, pwede na muna natin i-cancel yan. So, cancel. Okay, so yes. Right, so cancel muna. So, again, open tayo ng ating Google Chrome, then type na ulit Windows 10 ISO. So, download Windows 10 disk image. So, ganoon din. Media creation. So, after ng media creation, yes mo lang siya. Alright. Then, again, simple lang. Ano? Kung kanina yung pinili natin is Power ISO, ngayon naman, ilalagay natin siya dito sa ating flash drive. Okay. Right. So,
ah, seconds lang. So, nandiyan na yan. Ganun lang, medyo depende yan sa spec na ating system, no? So, accept. No? Kung mabilis, lalo-lalo na kapag your i5 with 16 gig or i7 na 16 gig or 32 bit. So, mas maganda yung specs, mas mabilis ka tayo mag-download. Okay. So, papasok ulit tayo dun sa options. Kung kanina yung pinili natin is ISO. Okay. So, ngayon dito naman ay ilalagay natin siya dito sa flash drive. So, once na-click ko yung flash drive yan, and magka-count yan ng 100%, mapupunta na yan dun sa flash drive. Okay? So, hindi na natin gagawin yan. So, medyo matagal siya. Ngayon, yung next na gagawin natin, yung kanina na nag-download tayo, paano natin siya ita-transfer sa ating flash drive? Ito yung Windows ngayon. So, gagamitin natin yung third-party software. Na ito yung Rufus. So, double-click. So, click ko lang yung yes. Then, select kung saan ba yung ating Windows 10 na na-download kanina. So, ito siya, Windows 10, open. So, automatic yan. Madedetect ng ating flash drive. So, we have to naka-ready na siya and start. Then, meron siya warning. No? Warning, all data on device will be destroyed. So, meaning kapag na-click natin yan, lahat ng mga files na nakasave sa ating USB ay mawawala. No? So, ngayon, ang gagawin nyo muna, isi-save nyo muna doon sa ibang, sa ibang external para kapag na-click natin yung okay, still intact pa rin yung ating mga files. Okay? So, hindi na natin siya itutuloy. No? Pero, pag click ko yung okay yan, magka-count yan ng 100%, then, that's all. Pwede mo nang gamitin para mag-install ng Windows 10 or Windows 11. Okay? So, ganun lang kasimple guys. And that's all. Thank you for watching. See you on my next tutorial. So, bye-bye.